Praise the Lord. Amen. Are we blessed, Lord? Amen. I hope and I pray tanan andam na para sa pulong sa kabuhay ng Diyos. Nagkakarakay. Praise the Lord. Before we start, ang ngayon tanan sa pagdungo sa kabuhay, let us pray. Heavenly Father, Lord, thank you, God, for this morning. Lord, thank you, Lord, for your presence, O God. Your presence is amazing, O Lord. Salamat, Ginoo. Nabati ko namin o Diyos, ito, Lord, na ating place, O God, na pagdalawa sa mo, Lord, you are worthy, O God, of all our praises, O God. Lord, we pray, Lord, as we continue, Lord, our service this morning, Lord, as we listen to your word, O God. We know, Lord, that you have already prepared our heart, Lord, for this message, O Lord. Help us, Lord, that kaning ang message, O God, mo pagpaminaw, O Lord, will help us, O God, to grow maturely, O Lord, dili lang Diyos sa aling ng kalibutan, O God, but also, Lord, in our walk in spirit, O Lord, diya sa mga race, diya sa imuang sa race ng O Lord, for eternal life, O God. Salamat po Diyos na ikaw ginawa mag-glorify, Lord, sa tanan, Lord, na mag-partake sa mga soul this morning, Lord, ang ipasalamatan na tanan sa punong mga lawag, Amen. Wala akong hatalo na ito. So, ang title na to sa ito, ang topic karon is pasulat na ako sa mga mag-take note. The title of our topic for this morning is Progress. So, tanan man siguro po sa tuwa, ganahan mo progress ang atong life. Amen? From elementary, ganahan mo progress sa buong grades. Aron gato ko high school dito ko sa special class. Kung napiban ko nga lahi po nung una, dili ko na special class, ano man, nag-try sa special class. Dito ako sa mga dili special class, at least naman kinatry ka sa kanang gulo. Na ako'y iban nga, in order for them para mo go to another level, there are certain things na kinahanglan na ito buhaton. So our life is a race. It is according to the Bible. Just like sa mga ordinary ng mga race exon, kung dili ka ng runner, nidagan para makuha nila ang prize na naa dito sa tungod. Some of them run for fun. Ignahan mo pilog marathon na coming marathon sa October 19 ata. Nag-promote ako. Marathon ka ng October 19. And not all runners sa marathon always aim for the prize. Some of them for fun na. Apil ka ko marathon, ano ka dagan sa tunta. Paano ko maka-exercise ng punta, no? Kastara ang madagan sa usa ka tuig. Magino yun na. Wala na tayong mga exercise. God wanted us to run a race where we, as Christians, will not be stuck in the season we are currently are. We are in the race according to the Bible, pero ang gusto ni Lord na race nga ito ang daganan is race na nagkanunay o dagan without stocking yourself sa tumatunga sa inyong season. Most of the problems sa mga Kristohanan nowadays, after sa ilang baptism, after sa ilang observe the Lord,
After nila isulod sa worship team, sa tambourine team, or sa Bible study, after nila mahuman ang tanan, we usually stuck in situation called cycle. Kasi naka-experience na kaya ninyo ang mabatayan ninyo nga, no, saan naman ako ang Christian life? Musimman lang ang Domingo, walay pagkahuman. Walay progress. Musimba ko pagka-Domingo, practice sa Sabado, prayer meeting sa Friday, balik-balik lang. It is called cycle. Nagtuyok-tuyok na lang akong kinabuhi and there is no excitement and no progress at all. We are running but not progressing. Nagdagandagan tayo soon pero dili na mo progress because we are running in circle. Mura pag nagdagan ng marathon, ang iyong kauban na nagbinyan, ikaw gatuyok-tuyok pa sa pulda. Wala na ka nag-progress. Ano naman, tuyok-tuyok wala na akong kinabuhi. According to Hebrews chapter 12 verse 1, actually, mo ni siya ito ang word sa Friday sa ito ang prayer meeting. Pero, I don't know anong gusto ni Lord na mo siya ang topic for this morning. Hebrews chapter 12 verse 1, ganyan siya. Therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that is easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Now, when the Bible said we are surrounded by such great cloud of witnesses, it means that there are so many witnesses around us that it's impossible for you not to hear the Word of God. Imposible na yung karon igsoon na karon na panahon na dili mo madungkan ang pulong sa Dios, nga naman ang pulong sa Dios it's everywhere. There are many people called by the Lord to witness na ay kay mga kaila sa mga circle of friends o kalipag-ingon nga kailan na ka ni Jesus Christ. Nya ba mo wala pa kaila pa ni Jesus Christ, sinsa nila siya sa siyang section. Imposible kayo na di ka ma-reach out the Lord because the word of the Lord is everywhere. Maski mo ito ang social media, di ka tayo mag-post yung verse. Amen? Kasi tibasa ng mga verses ka i-post sa social media. Amen? Ngayon may kapan mo, yun yung word ni Lord ka naman, kascrollan na po. So, dapat tayo mag-inanan ng mga style ba? Pero according sa Bible, when the Bible said that we are surrounded with such great cloud of witnesses, ang nagpasabot siya na is according to Hebrews chapter 11, so mga ka-study kapag chapter 12, ang basa sa chapter 11, although nindot pasama ng tibok verse kay daghan diya o mga achievements o mga people na mention sa Bible, pero pasama na lang ito ang ngayon. 32 to 34. Nakino siya? And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon. Stop sa ta. Sa usa pa man ako ang akay pang istorya nga wala naman may oras para masulti sa inyo about sa kinabuhi ni Gideon, ni Barak, ni Samson, ni Jephthah, about the David, and Samuel, and the prophets, meaning daghan pa kayo mga prophets na wala nila mention. Isang sa mga nilangay ng usulti. 33, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut mouths of lions, quenched the fury of flames, and escaped the edge of sword, whose weakness was turned to strength. This
are the witnesses. These are the people, the witnesses na i-mention ni Lord, na surrounded sa atua. Nga nag-surround sa atua, because maskin pa o, ibutang na ko nga, they are all dead. Dili na sila maka-witness balik na to. But all the things happen in their life, they put it in the Bible. And not only me, not only in New Hope, not only in our partners churches, nagwali ang Igsoon. Maskin asa nadapit, iwali ang pulong sa Diyos. We are surrounded by so many witnesses that it is impossible for God not to reach you. So in verse 11, chapter 11, chapter 11, it put all the witnesses and their accomplishment, but there are times, it's very hard to deal because eventually these witnesses are all gone. Dili na ta magaydan sa mga witnesses na i-mention in chapter 11. Sa panahon na ito karon, lisod na kayo mangita o guidance if you are not known sa Bible. Nga naman, wala kay aso sama sa Israelites. No? Kung pareho pa itong pantay sa mga Israelites na kung asa pa ito ang aso o asa pa ito ang clouds dito mo pa ito. Kung mumuno ang clouds, mumulungkod mo. Kung mumuno ang clouds, mumulungkod mo. Pero karoon ng panahon, wala na ilan-resort. Wala na clouds. Because everything that is written in the Bible is our guidance in our life. So it is impossible not to hear God, that God wanted you to move forward. Let us throw balik ka sa tuang verse, chapter 11, verse 1. Let us throw off everything that hinders and sin that so easily entangle. So God knew that you are in a stop mode now. Nasaya na Ginoo nga naka sa imong ang stop season. Kung ang uban progressive kayo nilang pagkakristohanon, they already gone to discipleships, Bible study, prayer meeting, Nazareth, daily devotional notes. But you are on hold. You are in stop mode. You are afraid to move forward because there is no assurance of the things that will happen in the future. Sigurista ba tayo so? Gusto ka na kung move forward ko, dapat sure. Ano man, maskam pa lang ka. Mabot pa lang tayo na ngayon, wala tayo na trabaho dito. O saan tayo makuha mo dito? Kanang greetings niya. Sawali ka, ulit na din ka, wala na din kwarta, naskam na din ka. More na lang ang mga tao mahandog mo move forward because there is no assurance. Wala assurance kung saan may nakadito sa tubangan na to. We are too afraid to the point that we are running not the race for the prize, but we run because of the one we call cycle. Tradition na lang so usahay na to ang pagsimba. Nga pag-abot ng Domingo, simba karon, musimba ko. Nawala ka ang imuang musimba ko because I want to learn, I want to grow spiritually, I want to mature sa akong Christian life. Nawala na tanan because we are already running in cycles without us knowing.
Wala na kabantay niya, wala na din ito sa pang life. Sige na lang dito, simba, trabaho, simba, trabaho, simba, trabaho, balik-balik na lang. 1 Corinthians chapter 9, verse 24, verse 2 to 24, punta ko lang 27. So these are the, do you not know that in a race, 24, do you not know that in a race all runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Ningon dire nga kumudagan mga nito igsoon aim for the prize. Do not aim lang for fun. Musimba ko naman. Nindot musimba dito sa Bikasimba naman mas lingaw na asli mga kuha nito mga games. Nindot musimba dito sa Bikasimba naman na ako mga friends dito. Then, where's the word of the Lord? Where is your gutom para sa pulong sa Diyos? Instead, napulihan sa gutom sa adventure and fun. But you ask yourself, so why do you run this race? Are you running for the prize? Or are you running from something? Or are you running away from someone? Basin ko, nagdagan ng kaning racing suon, pinakayo ka. And kabalo ka nga, tigpaningil sa imong utang, maningil ka ng Domingo. Mauna mula ka ng Domingo, madisimba ka, pero tinuod, naglikay ka sa maningil sa iyo ang palay kada Domingo. Brothers and sisters, we are running this race because God wanted us not just to win the prize, but for us to move forward. We all have seasons in our life, and if we are stuck on a season it's on, we will not be productive. Yan naman, dilit na ng busy na tao, igsoon, productive. Amen? Na yung bang na tao na pabisi-bisi lang, pero actually wala yung progress nila ang trabaho. Nakaiwan ka, especially sa government, nakaiwan ka o nagtrabaho sila. Pero yung tao na nila monitor, naka-Facebook nila sila, wala na sa chat. Na yung bang nga magparang ingnon na busy kayo, pero actually, wala ang sila gitrabaho. Napansin pa ako ni one time when I visited one of the government establishment. While the other mga younger teams, mga OGT, mga interns, busy kayo sila. Arrange mga papel, mga trabaho nila, ilang ipapasa, mga older people sa government, ilang ipapasa sa mga intern, sila ang intern na nagtrabaho. Nakita na ko sa kababae, medyo bulan-bulan na siya gamay. Instead of working, because they are the ones getting the salary, hindi lang ang intern, ang iyang gibuhat is mura siya naglantaw sa monitor niya, pero actually wala na siya sa monitor niya naglantaw. Ubus niya monitor is keyboard, iyang isandi kang iya ang cellphone dito, o naglantaw siya ng Korean novela. Power. Usahay kung kalusta pa nimo sa iyo na, ma'am, pwede ko magpa-permanent, kadali lang kay episode 6 na po. Magkita na sila, yan na, dali na. Some of the Christians kabalo mo tayo igsoon that the Bible can be installed in cellphone. Amen? But even sa mga Kristohanan na mag-search sa cellphone, na iuban ka na, out of 100%
Bible ang i-scroll. O wala na, Facebook na siya. Pag yun, nabasahan na ito ang bersikulo, ang niyang chapter, ang niyang verse, open Bible app. After pagbasa, open Facebook. Ang tapal-tapal lang, huli-huli lang. Brothers and sisters, we need to progress. We need to move forward. So yun na yung matapad na mo, no? Tingnan na, sitmate, mo progress ka. Tingnan mo tapat. Let go and progress. Wala naging nanay mo ang unod mo ang ikaw. Ano na kung may let go ba? Pwede ko lang progress lang. Ano na kung may let go? Well, niiwan ng Bible, actually, kung inyo ang basahon kayo, ako ang kapiyon sa sakto. Niiwan ng Bible, let us throw everything that hinders. Let us throw off everything that hinders. Ang tanan nga nahimong babat, inyo ang sentro. Ilabay. Igsoon, kung dilit ni mo kaya ilabay, o na yung mga butang na dilit ni mo kaya i-let go. Remember that the Bible said nga kinahanglan kung na ay nagbabag diha sa imo ang race, sa imo ang dagan sa kinubuhi, kinahanglan mo na i-throw off. Ilabay mo na. Ano man, o na yung mahimo nga makapastop sa imo ang race. And what's worse than hindrance? Hindrance is only the things nga mahimong babag sa imo ang pagdagan na makahulog ka. What is worse than hindrance is sin. Because ang hindrance, makapahulog nimo sa imong dagan, but sin, nagiyon siya, it will entangle. In short, sabod sa inyo ang mga tiil. Imagine mo na nagdagan ka o 100-meter dash. Paspas kayo mong hanggan. Dahil na yung tanggol, di mong tiil sa imong kabalimong liston. Asa ka po nito. Malangit ng Superman na siguro. Nga naman, ang hindrance, kung na ay nag-alini mo, pwede pa kang bumunog. Pero ang mapandol o malitag mo kaulimong tiil samtang nagdagan ka sa race, sure will be yun. Ang sa unang na skincare mo, sa unang na Kojic whitening soap, mahimog yun ang betadine. Kaya magkunay akong namumi mo. Mag-superman yun ka. Now, niingon ng Bible, kung na ay mga hindrance, ilabay na ito na, ituof na ito na. And the sin, dili siya or, because God knew nga na ay mga trials sa itong life will hindrance sa itong race. Pero na ay mga sala na makapastambol sa itong pagdagan. Ang hindrance will make us slow down or stop. Pero ang sin will make us stumble. Wala na nagkakaigsuon na ito na backslide. Ngayon ba, reaction na low, hihinay ang nila ang progress niya sa spiritual. Pero na yung bandil na dito mo simba, dito mo roon ni Lord, dito na magsugod na o bisyo-bisyo. Ano naman? Because sin were entangled sa ilang life nga na-priso na sila igsuon sa ilang kaugaling sila. But the difference, in short, this will make you stumble and fall
And maski pa kung saan mo nagkwenta-kwenta, mas sakit ang mastambol kaysa sa musludaw. In verse 2, sabi, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. This is the reason why we need to fix our eyes on Jesus. Because only Jesus is the only way for the eternal life. And if we not set our goal niya, if wala na ito set atong eyes niya, ang atong goal nga siya pero pagpuhon, daghan kayo tako kapandulan ng suon. If you remember, so sa atong message long time ago about seasonal Christian, kasi napadugtong yung atong message last time about seasonal Christian. Mga Christian nga seasonal na ba? No? If nakalimutan mo ako ang atong ipadugtong ninyo. Mark 11, chapter 11, verse 12, tama sa 14. Okay, Mark 11, chapter 11, verse 12, tama sa 14. Nakita niyo siya Bible, amen? Sige yun. The next day, as they were leaving Bethany, yung mga disciples and Jesus, si Jesus was hungry. Gigutom si Jesus ang naglakaw sila luwas sa Bethany. In verse 13 niyo siya, seeing in the distance, nakakita siya usa ka fig tree in left. He went to find out if it had any fruit. When he reached it, he found nothing but leaves, because it was not season for figs. Unang makadali. The fig tree is a seasonal tree. Mamunga lang siya kung season. Same as mga Kristohanon, we are all called to be fruitful Christian. Niingon ang Bible, kinahanglan ng Kristohanon ka, dapat mabungahon ka. Be fruitful. Pero kung dili ka mabungahon, mabunga lang ka o anniversary, mamunga lang ka o convention, mamunga lang ka o camping, mamunga lang ka o gikan ka sa crusade, then you are called seasonal Christian. Ito ang book. But the question is there fruit? Dugay na kaya sa Kristohanon, 20 years na siya kasimba. Focus pa lang na siya, nag-church na siya. Ano man, pagpuro sa iyong mama, nagsimba na kanyang mama doon. Nabisi ka kaya siya. No? Grabe na kaya siya, dugay na tawanan na siya din, nanigulang na siya sa simbahan. Pero ang question is, ang pinakapangutana, kung naabay bunga. And do you know, when the time nga si Jesus iyang gilanto ang fig tree if naabay bunga, ipangakita niya nga wala na bunga ng kahuyan ni. O sa iyang ibuhat, ang pala yung bata, verse 14. Then he said to the tree, may no one ever eat fruit from you again. And his disciples heard him say it. In short, iblataw ninyo mga Bible, nanay title dapat niya, di ba? O sa ilutang niya. Jesus cursed the fig tree. Gi-curse ni Jesus ang fig tree. Dili agi kay ang fig tree makot na kahoy, pero agi kay ang fig tree wala naghatag og bunga ni Jesus when the time Jesus was hungry.
In short, when Jesus needed our fruit, igsoon as Christian, and wala tayong mapakita na fruit niya ni Lord, kung sa'y tawag sa buwa. Mga kahoy ka at dili mamunga. And ang branch nga walay bunga ang sa ginabot ni Lord, cut out. And aning a term, aning a time, si Jesus, agi sa kalagot niya na usang ning kamuya ni. Baga kayo dahon, walay bunga. So ingon ni Jesus, sugod ka mo, wala tayong makakakuha sa inyong bunga because you will not bear fruit ever again. In course ni Jesus ng victory, not to bear fruit again. And so on, what do Christians madugay ng naglakaw diya sa pagkakristohanon pero wala ay bunga sa balaang espiritu sa akong kinabuhi? Mahulog kang mawakas sa akong victory. Daghang dahon, daghang ministry sa church, pero ang kinabuhi wala ay saktong bunga. You should be fruitful Christian as what Jesus loves you to be. This is why Jesus hates the tree, because of not bearing fruit when the time that Jesus needs that fruit. If Jesus needs you igsoon to be a blessing sa imong igsoon mo, mayon siya nga, ay na ako'y gusto nga i-reach out nga tao. O kani ka tao, gusto na ko ang reach out kanini na is a princess. Pero si princess is not bearing fruit. Dili siya lovely, dili siya joyful, dili siya mag-hold sa iyang anger. Nga naman, pag-inom pa lang ng I miss, ay kastorya. Pero, if the time of kinahanglan to the Lord and we have that fruit ready for Him, then the Lord will be glad. So tell your sibling so on, progress and be fruitful. Yun ay mga kapalawan rin, progress and be fruitful. Naman ko yung ubang mo, progress, pero dili niya fruitful. No? Sama sa ato ang edad. Ni progress ang edad, pero usahay dili niya fruitful. Ni progress ang ato ang experience, pero dili niya fruitful. Wala ka, may mo na lang age is just a number. Huh? But maybe some of you ask, dili man sa inyo mag-progress, Pastor? Lisod man mag-progress? Lisod kayo mag-move on? Lisod kayo na magpadayon sa mga butang na dili pa na ito ganahan buhian? No? Sa'yo ba mag-move on? It's on? Sorry. Dili na mag-move on mo eh. Muna yung reason igsoon, nga lisod kayo move on, i-move on, kay ganahan ka, task on. Isa'y ganahan na rin ang inyo ang problema, inyo ang task on. Isa'y ganahan problema, tuloy task on. Amen. Wala. Kung di mo ganahan ang inyong problema, ninyo task on, inyo ang move on. Dapat move on mo. Aron yung problema dili pass on. Verse 4. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding blood. Muna yung pinaka-verse pa, pinaka-grabe man.
Nisa nga, lisod kayo imupon. Nga nang lisod mo kayo imupon. Sakit kayo. Di na ako kaya. Lisod kayo imupon kay love pa na pa siya, Pastor. Pero niingon ang verse 4, ang imong struggle with sin, with hindrance, wala pa na siya naabot sa point nga imo siya gi-resist to the point na mag-shed na ka of blood. Ngayon siya, di na ako skwila, Pastor. Ano naman? Pag mag-pastor na lang ko, di na ako skwila. Nga na po, lisod ka ayaw ng engineering, wala yung tingon ako, puro manayma na di ay. Di na ako padayon ko, doktor, pastor, ano naman? Wala mas na tigingon, bigyan tayo dugo ka na. Maluspat ang gani ko nga makakita ko dugo sa inyong drone na Pero wala siya ni-resist aning mga butana to the point na mag-shed siya of blood, to the point na grabe na niyang pugong o resist sa kung sa may gin-offer sa sin o kung sa may gin-offer sa hindrance to the point na mag-shed na of blood. Now, kinsa pa kayo mga tao nga nag-resist to the point nga nag-struggle na siya. Hindi ko siya nag-struggle pa. Mga tao nga nagdipiling nga musunod ni Lord and resist all the things na gin-offer sa iya. If you remember Peter, kasi gin-offer ni Lord niya. So gin-offer sa niya. Ipanagan siya. Yatagan siya kung bagan kain nga, dakok na, isda. Yet, iya ang ibilin ka na. O misulod siya na Lord. Iya ang giresist ang iya ang kaugalingon nga dakok ako. Mayaman ako, naman, kailangan isda ko. Iya ang ibilin ang iyang dakok. Iya ang ibilin niyang boat, iyang panagatan, iya ang ibilin niyang net, o ni-follow siya ni Jesus. He resisted everything nga i-offer sa iya and follow our Lord Jesus Christ. Now, when it comes to sin, I always said, some of us struggle sa sin not because the sin is greater than our Lord. Ang mga nagsuman nga nag-struggle sa sin, dili agad kay mas gusto pa ang salita sa Diyos. Pero nag-suffer ka, nag-struggle ka to move on from the sin and from the hindrances sa ato ang kinabuhi. It is because we are still enjoying the company of that sin. Lisod, i-let go igsoon kung ipa ka. Amen. Check. Lisod, i-let go if you are still enjoying. If na-enjoy pa ka o if if na-enjoy ka kaayo igsoon on playing, lisod kayo stop from playing if you're still enjoying. If nakakita mo ng bata igsoon, padulaan ng bata sa mga playhouse, especially nakadundong ko ni Z last time, kung ipadula ko sa City Mall. Grabe yung dula-dula, singot kasi dula-dula. 1 hour after, stop na, uli ka ta, yung lupa ang tawag, ko, masang ka na, tulog yung lupa. Nakatulog ko sa kiniyak. Ano man, it is very hard to stop something that you are still enjoying. If you are in the company of sin, napaka sa
kampanya sa pag-inom-inom, pag-sigarilyo, lisod kay undangan, especially kung na-enjoy pa ni siya. Pero when the time na naalala ka na dili nakatig-inom, dili nakatig-sigarilyo, mas kinpang na i-offer mo, tara, mag-inom ta. Pasa. You can easily resist it nga naman because nawala ang love aning mga pagkakas. Because your eyes was not set ato mga butang na makapahindras sa iyong ang walk sa iyong faith. But you already set your eyes so in verse 4, the struggles were up against sin. It is not yet the worst struggle that we have. Because we are not yet resisted to the point of shedding our own blood. But Jesus Christ, because of the sin, nga dili man gani siya mo'y nagbuhat, He struggles to the point of shedding blood. Imagine mo na ikaw ay natiguhon, ikaw ay lubaon o bangkaw sa kilid, ikaw ay pulong-pulungan o kanang butangan o tulog-tulog na crown, ikaw ay lutan, ikaw ay sana igambol ang imo ang salina sa tubangan nimo, katawagan ka, imak ka na kung ikaw ang Diyos, kung ipakuhaan mo ang anghel para iluwas ka niya sa krus. Tanan kong mga butanga, gihagwan ka to ni Jesus Christ. And when we say struggles with shedding of blood, usara yun may pwede na ito mag-discuss. It is the life of Jesus Christ. From the sin nga dili iya ang binuhatan. How much more kita gusto? If we experience a blockage sa ito ang dagan sa spiritual na gusto. If you are running this race with your brothers and sisters, and na-feel mo nga, Lord, bulag na stock up ko, Lord. Lord, bulag na stock na ako ang dagan diya sa pagkakristuhanon. Help me, God. Let me tell you, brothers and sisters, God will surely help you. But first, help yourself and let go on the things that hinders and the things and the sin that entangles your life. Kinahanglan na ito siya i-throw off. Kinahanglan na ito siya ilabay, kalimutan, o kinahanglan mag-move on ka. Dapat mo progress tayo sa imagine ninyo, supposed to be utak niya ng message, dapat January na siya. Nga naman, mo progress tayo ikan 2025 to 2026. If God is giving you this message today, that means starting from 2024 January, tamang karon nga nag-burmas na lang, so wala pa ni progress. If you think that this is you, if you think that the Lord is speaking to you today, akong gihangyo nga sometimes we pray and ending this verse karon nga adlaw. You should also pray and ask for help. Igsoon dili lisod o dili sayon igsoon ang mastaknan. Ang pinaka lisod sa race igsoon dili ang muslo na. Sa boxing pa, ang imuang knockdown doesn't mean the game is finished. Dili tanang fall down sa imong kinabuhi igsoon mo na ending sa imong ang story. Mahimo na siyang ending
if you will not rise again. Ang imo ang struggles mo nang nadawon ka karon, it is not the end. But it will be the end if you stop fighting and stop resisting. Ang iyang itanan sa pagpalindog, let us pray.